Nagsisimula ang palabas noong Setyembre 2020, habang bumubuhos ng makapal ang nyebe sa labas ng isang lumang apartment building. Nasa paligid ang mga sundalo, kumpleto sa armas, may mga helicopter na nakahanda. Maingat silang tumitingin sa paligid, sinusubukang alamin kung may natitira pang buhay sa mga guho. Maya-maya, mula sa loob ng gusali, may isang binatang pasuray-suray na lumabas. Puno siya ng sugat at gasgas. Umaagos pa ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Tao ba siya? Bulungan ng mga sundalo sa isa't isa, pero walang makasiguro. Dahil sa sobrang lakas ng nyebe, hirap silang makakita ng malinaw. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng mga sundalo, hindi humihinto ang binata. Patuloy siyang lumalapit sa grupo ng mga armadong sundalo. Dahil sa banta na nararamdaman nila mula sa misteryosong anyong ito, ibinaba ang utos na paputukan siya. 12 ng bala ang humadyabi sa ere at tumama sa kanyang katawan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nananatili siyang nakatayo. Buhay pa rin siya. Biglang nag-shift ang eksena. Bumalik tayo isang buwan ang nakaraan, noong Agosto 2020, bago tuluyang magulo ang lahat. Ang binatang ito, si Cha Han-soo, ay buhat-buhat ang lahat ng kanyang gamit habang naghahanda siyang lumipat sa bago niyang apartment sa Green Home. Habang naglalakad siya, biglang may talon mula sa isang lawnmower sa malapit ang tumalsik at muntik nang tumama sa kanyang ulo. Hindi pa man siya nakakahinga ng maayos, isang matandang security guard ang nagmamadaling lumabas para humingi ng paumanhin. Casual lang na sinabi ng guard, yung paglipad ng talem. Normal lang yan dito, sabay reklamo tungkol sa mga residente na hindi raw siya nirerespeto. Matapos ang mahabang pagdadada, napansin ng guard na hindi pa niya nakikita si Han-soo dati at nagtanong, ikaw ba yung lilipat sa apartment 1410? Tahimik na kinumpirma ni Han-soo na mag-isa lang siyang lilipat at dumiretso na sa bago niyang apartment na walang laman. Hindi siya nag-empake o naglinis. Naupo lang siya roon, lutang ang isip, dapat na lang ba akong mamatay? Bulong niya sa sarili. Maya-maya, dahan-dahan siyang umakyat sa bubong ng gusali. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya sa gilid at tumingin pababa sa abalang lungsod. Samantala, sa ibaba sa lobby, nagsimulang kumatok ng malakas ang building manager sa harapang pinto, dahilan para magising ang security guard mula sa kanyang hapon na idlip. Agad pinagalitan ng manager ang gwardya dahil sa palpak nitong trabaho, sinasabing tamad ito at kulang sa disiplina. Sinabihan pa niya ang guard na alisin ang kama nito para hindi na ito matuksong magpahinga at matulog habang naka-duty. Galit na galit, umalis ang manager. Sa tabi, may isang babaeng nagngangalang Cha Jino na lumapit para aliwin ang security guard. Maayos ang tono niya at inabutan pa niya ang gwardya ng isang kahon ng isda. Natuwa ang security guard, iniisip na sa wakas may isang taong naging mabait sa kanya. Ngunit nang buksan niya ang kahon, isang nakakasukang amoy ng bulok na isda ang agad tumama sa ilong niya. Hindi pala iyon regalo, basura iyon. Dahil sa matinding galit na hinaluan ng mabahong amoy ng patay na isda, biglang nagkaroon ng nosebleed ang security guard na hindi mapigilan kahit anong gawin niya. Samantala, bumalik ang isip ni Han-soo sa isang desisyon. Napagpasyahan na niya ang gagawin niya. Tatalon na siya. Determinado na siyang magpaalam sa mundong ito. Ngunit bigla siyang nakarinig ng kaluskos mula sa kabilang bahagi ng bubong. Isang magandang babae ang nandoon, nagsasanay ng ballet. Ang bawat galaw nito ay banayad at elegante, dahilan para tuluyang mabihag ang atensyon ni Han-soo at makalimutan niya ang balak niyang gawin. Lubos na nakatuon ang babae sa kanyang ensayo nang biglang maipit ang sapatos niya sa isang bitag ng daga. Yumuko siya para ayusin ang strap at sakong ng sapatos. At doon niya nakita si Han-soo. Sa kabila ng inosente niyang itsura, matalas pala ang kanyang isip. Tinatanong niya si Han-soo, hinihingi ang paliwanag kung siya ba ang naglagay ng bitag ng daga. Nang masigurado niyang hindi ito ang may gawa, bigla siyang kumalma. Umupo siya sa harap ni Han-soo at casual na nagsindi ng sigarilyo. Walang pakialam niyang tinanong kung bakit gusto niyang mamatay. Nang hindi siya sagutin at titig lang ang isagat ni Han-soo, diretsahan siyang binalaan ng babae. Sinabi nitong huwag siyang mamatay doon at istorbohin ang lahat. Kung gusto niyang mamatay, maghanap siya ng ibang lugar para gawin iyon. Isa na namang araw na walang nangyaring tama, mahinang bulong ni Han-soo habang hinihila ang sarili niyang bumalik sa kanyang apartment. Napansin niya ang security guard na nakita niya kanina, nakatayo sa harap ng pintuan niya at pilit na sumisilip sa loob. Nalaman niyang naroon pala ang guard para ibigay ang registration form. Ramdam ni Han-soo na bad trip ang gwardya dahil hindi nasunod ang mga inaasahan nito. Kaya sinabi niyang kukunin na lang niya ang form mamaya at mabilis niyang isinara ang pinto. Ngunit hinaranggan iyon ng guard at inabutan siya ng isang bote ng tubig bilang paghingi ng paumanhin sa nangyari kanina. Sa hindi malamang dahilan, may kakaibang pakiramdam si Han-soo tungkol sa lalaking iyon.
Pagkasara pa lang niya ng pinto, agad niyang itinapon ang bote ng tubig sa basurahan at maingat na sumilip sa peephole. At tama nga ang hinala niya, nandoon pa rin ang security guard, patuloy na sumusubok na sumilip sa siwang ng pinto para makita kung ano ang nasa loob ng apartment. Sa kabutihang palad, dumating ang kapitbahay na babae mula sa trabaho. Ang pagbati nito at ang walang tigil na reklamo tungkol sa madalas niyang pagdurugo ng ilong ang nakaagaw ng atensyon ng security guard at nailayo ang atensyon nito mula kay Hyensu sa itaas. Samantala, isang babaeng nagngangalang Jisoo ang naghahanda para pumasok sa kanyang part-time na trabaho. Habang naghihintay siya ng elevator pababa sa lobby, nakasalubong niya ang kapitbahay na si Monggok na nagtutulak ng baby stroller. Napansin ni Monggok ang hindi pamilyar na mukha at magalang na nagpakilala. Lumalabas na si Jisoo ay bagong residente ng Green Home at kakalipat lang niya noong nakaraang linggo. Dahil pala kaibigan at magaan ang loob ni Jisoo, yumoko siya para batiin ang sanggol. Ngunit ang nakita niya sa loob ng stroller ay nagdulot ng matinding kilabot sa kanya. Walang laman ang stroller. Dahil dito, tumanggi si Jisoo na sumakay ng elevator kasama si Monggok at naghintay na lang ng susunod. Nakita ni Young Jae-han, isang guro ng wikang Korean na nakatira sa parehong palapag, ang nangyari at mahinahon niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. Mabait talaga si Monggok, ngunit labis siyang nagdadalamati sa pagkawala ng kanyang anak kaya hindi niya matanggap na wala na ang kanyang sanggol. Pagkatapos nito, nagpakilala sila sa isa't isa at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga trabaho bago sabay na bumaba sa unang palapag. Doon, nasalubong ni Jae-han ang isang gangster na nagngangalang Sangwak, na nagmamadaling umalis habang may dalang bag na puno ng asol na duct tape. Ang masungit na gangster ay sumakay ng elevator papunta sa ikawalong palapag, hinahanap ang room 802. Mabilis niyang ginapos ang taong nagtatago sa loob ng silid gamit ang duct tape at walang awang pinahirapan ito. Samantala, bumalik ang eksena sa magandang babae sa bubong. Ang pangalan niya ay Lee Anyo. Isa siyang high school student na mahilig sa ballet, ngunit napilitan siyang huminto dahil sa pinsala sa kanyang kaliwang binti. Wala na siyang mga magulang at nakatira siya sa Green Home kasama ang nakatatanda niyang kapatid na si Unok. Kahit mahal at pinahahalagahan niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang kuya, palagi pa rin silang nag-aaway. Tinatanggihan niya ang perang ibinibigay nito para sa kanyang pag-aaral at galit na galit siyang umakyat sa bubong. Samantala, hinahayaan na lang ni Hyensu na tuluyang umagos ang kanyang buhay, ibinabaon ang sarili sa paglalaro ng video games araw at gabi. May dala siyang masakit na nakaraan ng matinding pambubuli sa paaralan at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagkawala ng buong pamilya niya sa isang aksidente sa sasakyan. Para kay Hyensu, wala na siyang dahilan para magpatuloy pang mabuhay. Ngunit nang mapili siya bilang unang tao na susubok sa remake ng larong Last World, nagpa siya siyang subukang mabuhay hanggang sa mangyari ang event sa loob ng laro, at sa kanya tuluyang tatapusin ang kanyang buhay. Isang araw, nang buksan ni Hyensu ang pinto para kunin ang kahon ng ramen na na-deliver, napansin niyang may kung sino o kung anong pamunit sa kahon at nagnakaw ng ilang noodles. Dahil sa pag-usisa, sinundan ni Hyensu ang bakas ng mga nagkalat na noodles at napadaan sa apartment ng kanyang kapitbahay. Ngunit ang nasal ayan niya roon ay nakakabaliw. Bukas na bukas ang pinto, wasak at nakakalat ang mga gamit sa loob, at ang sahig ay punong-puno ng dugo. May maririnig ding mahina ngunit paulit-ulit na boses ng isang babae na nagsasabing, sobrang gutom, sobrang gutom. Sa matinding takot, tumakbo si Hyensu pabalik sa sarili niyang apartment, agad isinara at nilock ang pinto, saka tumalon sa kama at nagtago. Ilang minuto lang ang lumipas, may tumayo sa labas ng kanyang pinto. Ang babae mula sa apartment 1410. Paulit-ulit niyang pinipindot ang doorbell at humihingi ng tulong. Sinagot ni Hyensu ang kanyang iyak, pilit siyang pinapakalma at tinanong kung ano ang nangyari. Nanginginig at halatang gulat, ikinwento ng babae ang nakakatakot na eksenang nakita niya sa loob ng kanyang apartment. Napakadelikado ng sitwasyon. Naisip ni Hyensu na tumawag ng pulis, ngunit walang signal ang kanyang cellphone. Nang makita iyon ng babae, bigla siyang umiyak at desperadong nakiusap kay Hyensu na buksan ang pinto at papasukin siya. Nag-alinlangan siya, saka iminungkahi. Naitaas muna ng babae ang kanyang kamay para masilip niya ito. Ngunit sa mismong sandaling nasabi niya iyon, biglang nagbago ang babae at lumitaw ang baliw at demonyong anyo nito. Para itong demonyong nakasuot ng maskarang tao. Bigla namang umalangaw-ngaw sa buong gusali ang malakas na tugtog ni Jisoo mula sa itaas. Iniwan ng demonyo si Hyensu at tumakbo palayo para humanap ng susunod na biktima. Ayaw ni Hyensu na mapahamak ang babaeng nagpapatugtog ng musika, kaya buong tapang siyang kumuha ng walis bilang sandata at hinabol ang kapitbahay na babae. Paglabas niya sa hallway, bigla siyang nasalubong si Sangwak na kalmadong naglalakad pababa ng hagdan.
Halos hindi na niya maitanong kung may nakita ba itong babaeng nagiging halimaw bago siya biglang bumagsak sa sahig at mawalan ng malay. Samantala, nakarinig si Jisoo ng malalakas na kalabog sa kanyang pinto. Inakala niyang kapitbahay lang iyon na magrereklamo sa malakas na musika, kaya pinatay niya ang tugtog at mahinang humingi ng paumanhin. Ngunit ang nakita niya sa camera ng doorbell ay nakakatakot. Isang demonyong babae na may nakapanghihilakbot na mukha, nagbabanta at inuutos sa kanya na buksan ang pinto. Matapos ang mahabang katahimikan sa labas, maingat na binuksan ni Jisoo ang pinto para tingnan kung saan napunta ang halimaw. Sa hindi inaasahan, nasalubong niya si Sangwok, dahilan para tuluyan siyang mataranta. Mabilis niyang ikinwento ang lahat ng nangyari sa apartment ni Unok at Onyo. Nang makitang ligtas na nakauwi ang kanyang kapatid, naghanda si Unok para pumasok sa kanyang part-time na trabaho gaya ng nakasanayan. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyayari sa buong apartment building. Biglang tumigil sa pag-andar ang mga elevator dahil umano sa maintenance. Walang signal ang mga cellphone. At ang pinakamasama, nakasarado at nakalock ang pangunahing pasukan sa unang palapag. Pati ang harapang pinto, likurang pinto, at ang pinto ng parking garage ay lahat mahigpit na nakasara. Walang laman ang management office at ang security office. Ang mga taong dapat nandoon para tumulong sa mga residente ng gusali sa oras ng krisis ay bigla na lang naglaho. Dahil sa sobrang kawalan ng logika ng mga nangyayari, nagsimula ng maniwala ang mga tao na may sinadyang nagplano ng lahat ng ito para ikulong silang lahat sa loob ng green home. Ayaw ni Unok na maghintay lang ng wala ring mangyayari, kaya binasag niya ang kandado ng management office para makapasok ang lahat at hanapin ang switch na magbubukas ng mga pinto. Agad namang ginamit ni firefighter Ko Ekayong ang landline phone sa loob ng opisina para tawagan ang istasyon ng pulis at i-report ang sitwasyon. Ngunit walang sumagot dahil abala ang lahat ng tauhan sa pagresponde sa isang sakunang pang-antas pambansa. Matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan din sa wakas ang switch para sa pinto ng unang palapag. Napabuntong hininga ang lahat, iniisip na makakalabas na sila. Ngunit tila isang maling akala iyon. Lumalabas na ang pagkakulong nila sa loob ng gusali ay siya palang nagligtas sa kanila. Dahil sa labas, may naghihintay na isang napakabangis na halimaw na may mahaba at matalim na dila, handang sumipsip ng dugo ng sino mang lalapit dito. Kasabay ng pagbukas ng garage door ang biglaang pag-atake ng halimaw, dahilan para ang lahat ay matulala sa takot at sindek. Si Unok lamang ang nanatiling kalmado. Buong tapang niyang ginamit ang fire extinguisher para mabulag ang halimaw at sinenyasan ang lahat na hilahin pababa ang garage door. Ngunit masyadong mabagal ang pagsara ng pinto, at naubos na rin ang laman ng fire extinguisher. Naiwan si Unok na mag-isa, harap-harapan sa nalalapit na kamatayan. Sa sandaling iyon, sabay-sabay silang napahinto at napagtanto na ang mundo ay tuluyan ng naging impyerno. Ang halimaw na iyon ay simula pa lamang. Sa labas, may daan-daan, marahil libu-libong iba pang mga nilalang na kasing bangis, naghihintay na lumunin sila. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, napansin ni Hyensu na nagdurugo rin ang kanyang ilong, katulad ng unang senyales na ipinakita ng babaeng naging halimaw. Bumalik ang eksena sa ilang linggo ang nakalipas. Noong si Hyensu, ang pangunahing tauhan, ay nakatira pa kasama ang kanyang pamilya. Malalim ang iniwang sugat sa kanya ng ilang taon ng pambubuli sa paaralan, kaya nagpasya siyang hindi na lumabas ng kanyang kwarto at ginugol ang lahat ng oras sa paglalaro ng video games, halos nakakalimutan ng kumain at matulog. Dahil dito, tumanggi si Hyensu na sumama sa kanyang pamilya sa araw na iyon, at siya lamang ang nakaligtas mula sa kamatayan. Ang mga nakakatakot na alaala ng araw na iyon ay halos kasing bangis ng realidad na kinakaharap niya ngayon, dahil ang Green Home, ang bago niyang tinitirhang apartment building, ay naging isang lugar na punong-puno ng mga halimaw. Ngunit sa puntong ito, hindi pa lubusang namamalayan ng lahat ng residente kung gaano nakalala ang kaguluhang nagaganap. Nawala na ang signal ng mga cellphone. Nasa maintenance ang mga elevator. Wala nang ibang magawa si Onyo kundi hilahin ang sugatan niyang binti mula sa bubong pababa hanggang unang palapag para matupad ang napag-usapan nilang pagkikita ng kaibigan niya. Habang naglalakad siya, bigla siyang natisod at bumagsak ng diretso ang mukha sa sahig. Bago pa man siya makabangon, nagkataong dumaan ang gangster na si Sangwok. Huminto siya at tiningnan si Onyo, na kunwari ay nagpapahinga, nang biglang may isang kakaibang babae ang sumugod sa kanya at mariing kinagat ang kanyang balikat, parang isang mamamatay tao. Mabilis na napigilan ni Sangwok ang umatake at agad niyang nakilala na ito rin ang babaeng kumakatok sa pinto ni Jisoo kanina.
Samantala, si Jisoo, ang bass player, ay hindi na makapaghintay pa sa loob ng kanyang apartment. Maingat siyang lumabas upang maghanap ng iba pang mga residenteng maaaring buhay pa. Nang makarating siya sa hagdanan, bigla siyang nakasalubong ng isang nilalang na nasa gitna ng pagbabago. Umaagos ang dugo mula sa ilong nito habang walang tigil itong nagrereklamo tungkol sa sarili nitong buhay. Sa sobrang takot, mabilis na dinampot ni Jisoo ang baseball bat at inundayan ng hampas ang ulo ng nilalang. Ngunit walang nangyari, dahil tuluyan na nitong nakumpleto ang pagbabago at naging isang nakakasuklam na halimaw na may malaking ulo at kulay abong balat. Nang makita ang panganib na kinalalagyan ng babae, agad na sumugod ang guro ng wikang Korean na si Young Jae-han, na nasa malapit lang. Ginamit niya ang kanyang katana at sa isang iglap ay hiniwa ang ulo ng halimaw. Pagkatapos noon, mabilis silang humanap ng mapagtataguan upang pakalmayan ang sarili at paghandaan ang nalalapit na laban para sa kaligtasan. Balik sa unang palapag, matapos ang biglaang pag-atake ng halimaw na may mahabang dila, lalo pang bumigat ang pakiramdam ng lahat. Halos mabaliw na sa pag-aalala si Cha Jin-ok dahil hindi pa umuwi ang kanyang anak na babae. Ngunit gaano man sila mag-alala sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi nila maaaring isugal ang buhay ng mga residente ng Green Home. Pinakilos ni Unok ang lahat upang barikadahan ang mga pasukan sa unang palapag at maiwasan ang panibagong pag-atake ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang disaster alert sa kanilang mga cellphone at naghatid ng nakakagulat na balita. Ang buong bansa ng South Korea ay nahaharap sa isang matinding epidemya na kayang gawing mababanggas at uhaw sa dugo ang mga dating normal at mababait na tao. Para sa kaligtasan ng lahat, kinakailangang ihiwalay ang mga taong may sintomas, kabilang ang pagdurugo ng ilong, pagkawala ng malay, at bigla ang mararahas na pag-uugali. Sa puntong iyon, malinaw na tuluyan ng naging impyerno ang mundo sa labas. Ngunit bukod sa pag-iisa at paghahanap ng mapagtataguan, wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Darating ba ang hukbo para iligtas sila? Magtatayo ba ng mga kampo? Higit sa lahat, ano ang kailangan nilang gawin para manatiling ligtas? Mahigpit na nakasara ang lahat ng pinto sa unang palapag, pati na rin ang parking garage. Malamang ang bubong na lang ang natitirang daan palabas, ngunit walang nakakaalam kung ilang tao na ang nagbago roon. Nagsimulang sumiklab ang alitan sa pagitan ng dalawang grupo. Ang isa ay gustong makipaglaban paakyat sa bubong at maghintay ng saklolo mula sa gobyerno, habang ang isa naman ay nais barikadahan ang lahat ng labasan sa unang palapag at gawing isang matibay na kuta laban sa mga halimaw. Habang papunta na sa isang ganap na santukan ang dalawang panig, biglang bumukas ng malakas ang pintong humaharang sa hagdanan. Lumitaw si Sang-wok, ikinagulat ng lahat. Basang-basa siya ng pawis at dumi, at may malaking bakas ng kagat sa kanyang balikat na patuloy na dumudugo, dahilan para maghinala ang lahat na baka nahawahan na siya ng kakaibang sakit. Agad namang gumamit ng stun gun ang may-ari ng supermarket na si Kim at pinatumba siya. Pagdating ni Onyo sa unang palapag, nakita niya kung gaano kalupit ang pagtrato ng mga tao sa gangster na kakaligtas lang ng kanyang buhay. Dahil doon, dali-dali siyang pumasok sa banyo para hugasan ang dugong damaykit sa kanya. Samantala, si Hyenso, ang pangunahing tauhan, ay nagising matapos mawala ng malay ng ilang oras. Pagmulat niya, napansin niyang tuloy-tuloy ang pagdurugo ng kanyang ilong. Nang mapagtanto niyang pareho siya ng kaina-hinalang sintomas na binanggit ng gobyerno, naghanap siya ng impormasyon online tungkol sa kakaibang sakit na ito. Ngunit ang natuklasan niya ay mas nakakakilabot. Hindi pala ito sakit, isa pala itong sumpa. Isang sumpa na nagdudulot ng walang tigil na nosebleed at mga kakaibang boses sa isipan ng sino mang tamaan nito. At kalaunan, dahil sa matinding desperasyon at pagkadismaya sa miserableng buhay, nagiging mga pangit at mababanggas na halimaw ang mga taong iyon. Hindi alam kung saan nagmula ang sumpang ito, at posibleng wala rin itong katapusan. Sa madaling salita, itinulak na ang sangkatauhan sa mismong hangganan ng ebolusyon. Hindi ito digma ang kayang ipanalo. Bigla ring nawala ang internet, tulad ng pagkawala ng signal ng cellphone, iniwan si Hyenso na punong-puno ng tanong sa kanyang isipan. Ngunit sabi nga, kailangan mong sumugal kung may gusto kang makuha. Isinantabi muna niya ang nakamamatay na kondisyong unti-unting sumisira sa kanya at naglakas loob na buksan ang pinto para kunin ang kahon ng ramen at ipasok sa kanyang apartment. Ngunit pagkapihit pa lang ng pinto, isang halimaw na may kalahating ulo na lang ang bumungad sa kanya, naghahanap ng mabibiktima. Dahil tinamaan ito sa mga mata, nakakasunod lamang ito sa tunog ng pagbukas ng pinto at pasuray-suray na pumasok sa apartment 1410, naghahanap ng makakain. Sa kabutihang palad, may nagtetest ng loudspeaker system ng gusali sa mga sandaling iyon. Ang malakas na ingay ay hindi sinasadyang nakaagaw ng atensyon ng halimaw at matagumpay itong nailayo palabas ng apartment ni Hyenso. Samantala, sa unang palapag,
Matapos patumbahin si Sangwak gamit ang stun gun, ginapos siya ng lahat at ikinulong sa isang hiwalay na silid. Ngunit dahil sa laki ng bakas ng kagat sa kanyang balikat, marami ang naniniwalang kailangan na siyang patayin. Isang lalaking nagngangalang Kim, na gustong maging leader ng grupo ng mga nakaligtas, ang kusang loob na kumuha ng kutsilyo para patayin ang malaking gangster. Ngunit, hindi ganoon kadaling pumatay ng isang mamamatay tao. Sa ilang galaw lang, napagtagumpayan ni Sangwak ang lalaki at nakawala sa pagkakatali. Tumakbo siya palabas papunta sa hagdanan at sinubukang umakyat pabalik sa bubong. Ang babaeng mahilig sa ballet, na iniisip na pareho sila ng plano, ay napilitang sumama sa kanya, at naging katuwang niya sa paghahanap ng paraan para makatakas. Sa labas ng isolation room, tinipon ni Firefighter Ekyong ang lahat para magkasundo sa isang plano para sa kaligtasan at napagpasyahang gawing kanlungan ang daycare center. Ngunit ang pinuno ng daycare center na si Cha Inoke, na masama pa rin ang loob dahil hindi siya pinakinggan kanina, ay mariing tumutol sa desisyon at iginiit na gusto niyang lumabas para hanapin ang kanyang anak. Dahil dito, humarap si Unok at mahinahong kinausap ang babae. Pinakiusapan niya itong payagan munang gamitin ang daycare center bilang pansamantalang pahingahan ng lahat, at pinayuhan siyang unahin muna ang sariling kaligtasan bago isipin ang pagliligtas sa kanyang anak. Samantala, ipinagpatuloy ni Jisoo at Jaehan ang paglalakad ng magkasama sa paghahanap ng iba pang mga nakaligtas. Nang madaanan nila ang apartment 8002, may narinig silang paulit-ulit na bumibigkas ng password ng bahay. Pagbukas nila ng pinto, laking gulat ni Jisoo nang makita ang isang taong nakagapos ng asol na duct tape, halos hindi na makilala ang mukha dahil sa matinding pambubugbog. Nang makita ang mga rolyo ng asol na duct tape na nagkalat sa loob ng apartment, biglang naalala ni Jaehan ang malaking lalaking nasalubong niya kanina sa elevator ng gusali, may dalang bag na puno ng asol na duct tape. Ngunit hindi ito ang tamang oras para alamin kung sino ang nagpahirap sa may-ari ng apartment 8002. Kailangan nilang tatlo na agad bumaba at makatakas mula sa green home na pan ng mga halimaw. Hindi pa sila nakakalayo nang ipahayag ng lalaking bugbog sarado ang kagustuhan niyang humiwalay sa grupo. Nagbatian sila ng good luck at nagkanya-kanya ng landas. Samantala, sa apartment 1410, biglang nakita ni Hyenso ang isang lalaking pilit na bumababa sa labas ng pader ng gusali. Dahil sa pagkalat ng epidemya ng mga halimaw, halos magutom na ang kanyang pamilya. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi iwan muna ang dalawa niyang maliliit na anak sa loob ng apartment habang bumababa siya patungo sa ground floor para maghanap ng pagkain. Ngunit pagkababa pa lang niya, agad siyang namataan ng halimaw na may malalaking mata. Bigla nitong ibinangga ang napakalaki nitong ulo sa lalaki, dahilan para magpanik siya, mawalan ng kapit, at tuluyang mahulog sa ibaba. Nang makita ng dalawang bata ang pagkamatay ng kanilang ama sa kamay ng halimaw, napasigaw sila sa matinding takot, na siyang nakaagaw ng atensyon ng nilalang. Direkta itong nagtungo sa apartment. Hindi kinaya ng konsensya ni Hyenso na baliwalain ang sigaw ng mga bata. Mabilis niyang itinulak palabas ng bintana ang telebisyon, na malakas na tumama sa ulo ng halimaw. Sa galit, naging mas marahas ang nilalang. Sumugod ito papunta sa apartment ni Hyenso at sinubukang sakalin siya gamit ang mahaba nitong leeg. Sa kabutihang palad, sa tamang sandali ay nagpaputok ng baril ang lalaking mula sa katabing apartment, hiniwa sa dalawa ang halimaw at nailigtas ang buhay ni Hyenso. Sinenyasan siya ng lalaki na manahimik, saka nagpadala ng mensahe kay Hyenso, sinasabing pumunta siya sa apartment nito kung gusto niyang iligtas ang mga bata. Ipinaalala rin niya na panatilihing naka-call mode ang cellphone para may marinig na tunog tuwing may halimaw na malapit. Matagumpay na nakarating si Hyenso sa apartment ng taong tumulong sa kanya ng walang aberya, ngunit mabilis siyang nadismaya nang malaman niyang wala na ang dalawang paa ng lalaki. Napansin ng lalaki ang pagkadismaya sa mukha ni Hyenso, kaya nagpakilala siya bilang si Han Do-sik, isang maalamat na engineer na kayang bumuo at mag-upgrade ng kahit ano, pati na ng mga sandata para labanan ang mga halimaw, kahit hindi na siya makasama sa pagliligtas ng mga bata. Iminungkahi ni Han Do-sik na ay modify ang improvised suit ni Hyenso para maging mas advanced na sandata. Ipinaalala rin niya na huwag subukang patayin ang mga halimaw, kundi iwasan ang mga ito at siguraduhing manatiling buhay siya at ang dalawang bata. Samantala, habang mino-monitor ang footage mula sa mga security camera sa management office, sinusubaybayan ni Unok ang mga lugar na okupado ng mga halimaw upang makabuo ng plano sa pagtakas para sa sarili niya at sa iba pang residente. Ngunit patay ang mga linya ng telepono at internet, at dahil wala ring kumokontrol sa power plant, malapit na itong tuluyang magsara. Bigla, nabalot ng dilim ang buong gusali, at tanging mahinang liwanag mula sa kalsada at mga emergency exit ang nagbibigay ilaw sa mga tao at halimaw na parehong nagsusumikap mabuhay. At sa gayon, unti-unting natapos ang mahabang araw.
Bago matulog, nagtungo si Kim Ian sa kanyang supermarket upang tingnan ang mga pagkain at inumin dahil wala ring kuryente sa buong lugar. Marami sa mga paninda ang nasira, dahilan para magalit siya. At gaya ng nakasanayan, ibinuhos niya ang galit sa kanyang asawa na si Shenyang. Ngunit hindi lang ang may-ari ng supermarket ang apektado ng pagkawala ng kuryente. Nanganganib ang buong apartment building kapag nawala ang ilaw. Kaya agad niyang hinanap si Aikyung at hiniling na pumunta ito sa power room para mag-check, dahil napansin niyang may kuryente pa rin ang ibang mga gusali sa paligid. Maingat din niyang ibinigay sa kanya ang isang walkie-talkie para sa komunikasyon sakaling magkaroon ng emergency. Bumalik tayo sa rescue mission ni Hyenso. Matapos tumakbo pababa sa ilang palapag, sa wakas ay nakarating siya sa bahay ng mga bata at nangakong dadalhin sila sa isang lugar na may pagkain. Ngunit pagdating pa lang niya sa pinto, biglang sumampong ang sakit ni Hyenso. Walang tigil ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang ilong, at ang boses sa kanyang isipan ay patuloy na bumubulong ng masasamang salita. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Nagawa lamang niyang balaan ang dalawang bata na lumayo sa kanya agad isinara ang pinto at ikinulong ang sarili sa loob ng bahay. Gustong sakupin ng demonyo ang buong katawan at isipan ni Hyenso. Gusto nitong maging siya. Hindi na nasa green home, nakita ni Hyenso ang sarili niyang nasa isang road trip kasama ang kanyang pamilya. Hindi niya matiis ang mapang-ipong ama at ang plastik na kapatid, kaya nagsimula siyang makipagtalo ng malakas sa lahat at hindi sinasadyang naging sanhi ng trahedyang aksidente. Pagkagising niya sa ospital na may matinding sakit ng ulo, hindi na sigurado si Hyenso kung alin ang totoo. Para bang pinatutunayan ang kanyang hinala, biglang nagpakita ang demonyo at sinubukang hikayatin siyang sumuko, na nangangakong kapalit nito ay magkakaroon siya ng karapatang piliin ang realidad na gusto niya. Habang nalulunod siya sa guni-guni, bigla siyang sinipa palabas ng silid ng isang dambuhalang halimaw. Hindi man lang siya pinansin nito at ang tanging target ay ang mga bata. Muling nagising ang konsensya ni Hyenso. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan ang halimaw habang tumatakbo palayo ang dalawang bata. Galit na galit dahil nakatakas ang biktima nito, inihagis ng halimaw si Hyenso sa pader at walang awang binugbog. Sina Jisoo at Jaehyun, na nakarinig ng kaguluhan, ay agad sumugod upang tulungan si Hyenso at pabagsakin ang halimaw. Ngunit nang mailigtas nila ang kanilang kapitbahay, bigla nilang napagtanto na nahawahan na si Hyenso ng sakit. Hindi na niya matatakasan ang hatol na kamatayan. Nakiusap si Hyenso sa kanila na tulungan siyang iligtas ang mga bata at dalhin ang mga ito sa apartment ni Dick. Dahil nawalan na sila ng kasama, napilitan ang dalawang bata na umasa sa isa't isa habang nanginginig na tinatahak ang daan patungo sa apartment 1408. Ngunit upang makarating sa ika-14 na palapag, kailangan nilang harapin ang halimaw na kalahati na lang ang ulo. Dahil hindi na ito nakakakita, sobrang talas ng pandinig nito. Sa oras na may marinig itong tunog, agad nitong itutusok ang matalim nitong braso sa biktima. Naalala ang mga bilin ni Hyenso, pilit na hindi gumagawa ng ingay ang batang si Soyang at ang kanyang kapatid at naghintay na lang na umalis ang halimaw. Ngunit mula sa isang panganib, napunta agad sila sa mas matinding kapahamakan. Pagkaalis pa lang ng bulag na halimaw, biglang lumitaw ang malaking halimaw na nakita nila kanina. Sa kabutihang palad, ang ingay na aksidenteng nagawa nito ang siyang nakaakit sa bulag na halimaw. Agad nitong iniunat ang matalim nitong braso at tinusok ang puso ng kalaban habang abala ito sa pakikipaglaban. Sinamantala iyon ng dalawang bata upang mabilis na makalabas at tumakbo papunta sa ika-15 palapag. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang muli silang habulin ng mga nag-aagawang halimaw. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Myung Sok, ang babaeng nawalan ng anak na nakita natin sa unang episode. Ngunit syempre, wala siyang laban sa halimaw. Ngumisi ang halimaw at itinatapon ang babae sa gilid. Sa kabilang banda, nagawa ring makarating sa ika-15 palapag ang grupo ni Hyenso. Sumigaw siya, pinaalalahanan ang mga bata na agad tumakbo at magtago sa likod niya habang siya naman ay haharap sa halimaw. Ngunit, nang hindi inaasahan, may nangyari. Nahawaan ng sakit si Monggok. Bigla siyang sumugod at pinilas ang puso ng halimaw upang makabili ng oras para makatakas ang lahat. Nang makita ito, hindi nag-atubiling sumugod sina Jaehyun at Jisoo upang pigilan ang dambuhalang halimaw, habang mabilis namang pinangunahan ni Hyenso ang mga bata pababa patungo sa kwarto 1408.
Matapos mailigaw ang halimaw na nahulog mula sa gusali, sinamahan ni Jisoo at Jaehyun si Myung Suk pabalik sa kwarto ni Dick. Nagtipon-tipon sila sa paligid ng dining table, nag-e-enjoy sa isang bihirang sandali ng katahimikan mula nang magsimula ang outbreak. Samantala, sa power room, natagpuan ni Ekyong ang lever upang buhayin ang power system. Agad na bumukas ang ilaw sa buong apartment building, ngunit nahulog siya sa bitag ng spider monster at kinailangan na itali sa web nito buong gabi. Habang may problema sa panig ni Ekyong, hindi rin payapa ang sitwasyon ng grupo sa unang palapag. Kinabukasan, isinara ni Suk Hyan, ang lalaking dating ipinakita bilang makasarili at maliit ang kalooban, ang pintuan ng supermarket, pinipigilan ang mga tao na makakuha ng pagkain. Ngunit habang nagtataka ang lahat kung saan kukuha ng pagkain, bumaba ang may-ari ng apartment 8,200 dala ang isang suitcase na puno ng ramen, sausage, at snacks. Lahat ay natuwa, maliban kay Hyan, na naramdaman na may kakaiba sa lalaking iyon dahil ang suitcase niya ay may sariwang dugo. Hindi gaanong interesado sa pagkain ang may-ari ng daycare center, si Cha In-ok, kasama ang dalawang binatang sina Jae-hoon at Sang-wan, kaya lahat ng kanilang puwersa ay inilaan sa pagpaplano kung paano makakalabas. Biglang tumunog ang pamilyar at masayang morning music, ngunit sa araw na ito, para bang senyales ng kamatayan ito, na nakaakit ng mga halimaw upang atakihin ang grupo. Habang sinusubukan ni Eun-hak kung paano patayin ang loudspeaker, palihim na lumabas si Chaok mula sa management office, binuksan ang garage door ng apartment, mabilis na itinapon ang mga barricade, at sinubukang tumakbo palabas upang salubungin ang kanyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, sa harap mismo ng ina, nakita ng kanyang anak na si Mijo ng halimaw na may mahabang dila. Ipinahabal nito ang matalim nitong dila at pinatay ang bata, at ang sundalo na si Lee, na nagmamadaling iligtas siya, ay napatay din. Samantala, ang firefighter na si Ekyong, sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay para makarating sa power room, ay nahulog sa bitag ng spider monster at naging isa sa mga pagkain nito. Hindi sumuko, ginugol ni Ekyong ang buong gabi sa pagputol-putol ng spiderweb at pag-akyat sa vent upang makatakas mula sa walang humpay na habol ng halimaw. Sa TV, iniulat kung paano haharapin ang epidemic pati ang golden time upang patayin ang mga halimaw, na bago pa man magpakita ng senyales ng transformation ang nahawa, dahil dito hindi pa sila makapag-regenerate o makalaban sa armas. Bukod dito, tiniyak ng spokesperson na unti-unti nang kinokontrol ng militar ang sitwasyon sa maraming lugar sa buong bansa. Ang impormasyon na ito ay nagbigay ng higit na kumpiyansa sa grupo sa unang palapag na malapit na ang araw ng kanilang pagliligtas. Itabi muna natin ang kwento ng grupo sa ground floor. Sa parehong mensahe, si Ilsib at ang nurse na si Park Hyuri ay nagmamadaling naghanda ng mga kailangang kagamitan upang bumaba sa unang palapag at sumali sa mga nakaligtas. Kasabay nito, pagkatapos manatili sa bahay ni Dick ng isang gabi, nagdesisyon sina Jisoo at Jaehyun kasama si Hyan-soo na lumaban pababa sa unang palapag upang makasama ang natitirang mga residente. Sumunod sa stairwell, natagpuan ng 3 tao ang patay na katawan ng isang kakaibang kalagitnaang lalaki. Hinanap nila ang pagkain sa bag ng namatay, at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Biglang may kumislap na ilaw at itulak si Hyan-soo, na nagdulot sa kanya na mahulog mula sa itaas na palapag diretso sa ground floor. Ngunit, hindi nakapatay sa kanya ang malupit na pagbagsak na iyon. Buhay pa rin si Hyan-soo, at tila mas malakas pa, dahil sa takot ng lahat, at sa kaalaman na ang batang nahulog mula sa mataas na palapag ay nahawaan na, sinubukang ikulong ng mga residente sa unang palapag si Hyan-soo sa isolation room. Ngunit, hindi matalino na ikulong ang isang taong may potensyal maging halimaw. Kailangan agad bumoto kung patayin ba si Hyan-soo sa golden time o hayaang mabuhay at itaboy palabas ng unang palapag. Kaya, nagdao sila ng secret ballot. Dahil sa mas maraming X-votes, mas ligtas si Hyan-soo mula sa Green Reaper. Sa kabaligtaran, ang mga moral votes ay nagpapakita ng determinasyon ng grupo na itaboy siya patungo sa kanyang kamatayan. Matapos bumoto, lumabas ang resulta, 81 sa ika-15 boto ang pumili ng X. Mananatili si Hyan-soo sa unang palapag kasama ang mga residente hanggang sa siya ay mag-transform. Dahil dito, sobrang galit ang may-ari ng supermarket na itinatapon niya ang mesa, malakas na minumura ang lahat, sinasabing ang isang infected na tao ay hindi na maaaring ituring na tao. Si Hyan-soo ay halimaw, at ang mga halimaw ay dapat sirain. Pagkatapos niyang magsalita, damaloy ng malakas ang dugo mula sa kanyang ilong, na nagdulot sa kanya na mabilis maghanap ng mapagtatagwan, ngunit nagulat siya nang makita si Hyan-soo. Tumitig si Hyan-soo sa kasuklam-suklam na lalaki, na nagdulot sa kanya ng panik at pagkawalang malay. Ang parehong nahawa ay dinala sa isolation room. Samantala, si Yeon-jae, may-ari ng apartment 8,002, ay hindi inaasahang nakatagpo ang gangster na si Sang.
Nang makita niya ang halimaw na iyon, sumugod ito upang walang awa na batuhin siya, na nagdulot sa ilong niyon na damyugo. Nakaligtas mula sa baliw na lalaki na hindi niya matiis, dali-dali siyang tumakbo patungo sa grupo. Sinubukan niyang kumbansihin ang grupo na nahawaan siya at nagmakaawa na isama siya sa isolation. Pagkapasok sa espesyal na kwarto, ipinakita niya na labis ang paghanga niya kay Hyenso. Hinahangad niya ang kapangyarihan na hawak nito, immortality, invincibility laban sa lahat ng armas, pambihirang lakas sa kanyang mga ugat, at kakayahang pigilan ang sarili upang mapanatili ang kanyang anyong pantao. Samantala, si Firefighter Ekyong, mula nang makatakas sa mapanganib na power room, ay hindi huminto sa pag-alala sa kanyang malas na fiancé. Bukod dito, napansin niya na may mali sa kanya. Ilang araw, palaging nahihilo, nawalan ng gana kumain, at pagod na pagod. Nakita ito ng asawa ng may-ari ng supermarket, kaya binigyan siya ng pregnancy test, pinapabilis na suriin sa kwarto 1408. Pagkatapos lumabas ng mas batang tao, natira na lamang sina Mungsok, ang dalawang bata, at ang matandang si Dick. Isang araw, labis na nag-alala si Suyang, ang nakatatandang kapatid, nang makita na si Mungsok ay nasa banyo ng higit sa 1 oras nang hindi lumalabas. Ramdam na may masamang nangyari, sinabi ni Dick sa mga bata na humayo muna, at personal niyang kinuha ang homemade gun at binuksan ang pinto ng banyo. Ngunit sa loob, walang karumal-dumal na halimaw. Nariyan lamang ang isang higanteng kakon na may patuloy na pagtibok ng puso. Sa loob nito, ang malaking sanggol ay kumikilos sa tugtog ng hamang ng ina. Nag-transform si Myung-sok, ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa mga bata at walang hangganang habag, naipigilan niya ang sakit na gawing halimaw siya na sasaktan ng iba. Pagkalipas ng ilang araw ng pagmamasid sa kondisyon ng grupo sa isolation room, tinawag ni Unok si Hyenso at direkta siyang hiningi na dalhin si matandang si Dick pababa sa unang palapag upang tumulong gumawa ng mga armas para labanan ang mga halimaw. Pagkatapos ng kaunting pag-iisip, pumayag si Hyenso sa hiling ni Unok at mabilis na nagsimula sa misyon. Sinundan din ng killer na si Sang-wak ang pangunahing karakter upang hanapin ang kwarto 8002. Lumalabas na kahapon, habang nakikipagbuno kay Yeonjae, lihim na nakuha ni Sang-wak ang susi na palagi niyang dala. Kailangan niyang bumalik sa kanyang kwarto upang alamin kung ano ang itinatago ni Yeonjae, ang bangkay ng isang maliit na batang babae. Balik tayo sa kwento ni Unok, napagtanto natin na unti-unti siyang naging leader ng natitirang grupo ng mga nakaligtas. Matapos ang hindi mabilang na beses ng pagtuturo sa mga tao kung paano makaiwas sa mga atake ng mga halimaw, paniniwala ni Unok na dapat niyang panatilihing ligtas ang karamihan. Kung kailangan niyang magsakripisyo ng isang tao para sa kapakanan ng grupo, handa siyang kumilos. Kaya nga gusto ni Unok na panatilihin si Hyenso sa paligid. Gusto niyang maging buhay na kalasag si Hyenso upang protektahan sila sa gitna ng lumalakas na puwersa ng mga halimaw. Habang nasa kanyang misyon, nakatagpo ni Sang-wak ang isang halimaw na nagtatago sa isang nasusunog na kwarto. Mabilis itong hinawakan si Sang-wak sa ulo at hinayla palabas sa paningin. Ang nakakatakot na eksenang ito ay nagpapaalala kay Sang-wak ng masakit na alaala mula sa kanyang pagkabata. Nasunog rin ang kanyang pamilya sa isang malaking apoy at walang nakaligtas, naiwan siyang mag-isa sa mundo. Nang makita ang kanyang kasama na dinadala ng halimaw, dali-dali tumakbo si Hyenso upang subukang iligtas siya. Pero, hindi lang isa ang nahawa sa lugar na ito. Bukod sa malaking halimaw na may mahabang braso, biglang lumitaw ang isang super speed monster na nagpaplanong mag-ambush kay Hyenso. Sa kabutihang palad, ang batang nurse na si Yuri at si Hilsi ay dumating sa tamang oras upang iligtas siya at pagkatapos ay sama-sama kay Hyenso, dinala nila ang gangster sa ligtas na lugar. Ngunit pagkapagising ni Sang-wak, diretso siyang pumunta sa kwarto 8002. May hindi pa tapos na gawain na kailangan niyang kumpletuhin agad. Sa kabaligtaran ng kanyang inaasahan, wala sa kwarto ang anumang bagay. Ano nga ba ang nilak ng susi na ito? Habang ini-inspection, sinubukan ni Sang-wak gamitin ang susi para buksan ang pinto ng katabing apartment. Nakakagulat, bumukas ang pinto at isang kwarto na puno ng larawan ng mga batang babae ang lumitaw sa harap ng killer. Sa totoo lang, si Yeonjae ay isang taong nagpapanggap na volunteer sa elementarya. Pagkatapos pumili ng target, sinusundan niya ito at kinidnap. Para naman kay Hyunso, napagtanto ni Hilsib na ang batang ito ay nahawaan na, at kasalukuyan na siyang dumaraan sa proseso ng unti-unting pagbabago. Ngunit nang malaman niya na inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib sa harap ng halimaw para iligtas ang mga bata sa ika-14 na palapag, masaya niyang ipinapahayag ang kanyang kahandaang tumulong. Kaya naman, muling naglakbay ang tatlo upang dalhin si matandang si Dick at ang dalawang bata pababa sa unang palapag, sa kwarto 1408.
Samantala, sina Jisoo at Jaehyun ay magkakasama na sumusulat ng pakiusap para sa tulong sa isang malaking poster na isinabot sa harap ng gusali upang maakit ang atensyon ng mga Risquare. Natuklasan din ni Aikyung na siya ay buntis. Hindi nagtagal, napagtanto ni Yeonjae na ninakaw na ni Sangwak ang kanyang susi. Nawala siya sa sarili at sinubukang patunayan na hindi pa siya nag-transform upang makalabas. Pagka matagumpay, kinuha niya ang martilyo at nagplano na akyatin ang hagdan upang hanapin si Sangwak. Ngunit hindi inaasahan, naroon na ang gangster na naghahanap sa kanya dala ang bangkay. Kinuha ni Yeonjae ang martilyo at pinagsikapan tamaan ang ulo ng kaaway. Ngunit hindi sapat ang tama para pigilan si Sangwak. Hinawakan nito si Yeonjae at itinapon siya na parang ragdoll. Ang galit ng killer ay nagdulot ng takot sa lahat. Inagaw niya ang martilyo ni Yeonjae. Ginamit ito bilang martilyo ng hukom para maghatid ng sentensyang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Patuloy na hinayla ni Sangwak ang bangkay ni Yeonjae palabas. Iniwan niya ito doon at hinayla pabalik sa loob ng gusali ang mga bangkay ng anak na babae ng headmistress at ng sundalong si Lee So-yang. Natapos na ang kanyang misyon. Wala na siyang ibang hinahangad. Muling ibinaba niya ang garage door, balak ikulong ang sarili sa labas, pero dumating si Jaehyun at binuksan ang pinto, dinala siya pabalik sa loob. Sa pagkakaroon ng dalawang bangkay na dinala pabalik, nagsimula ang grupo sa unang palapag na ilibing ang mga ito sa basement ng Green Home. Nilikha nila ang isang graveyard sa loob upang makapagpahinga ng payapa ang mga yumao at magkaroon ng lugar ang kanilang mga mahal sa buhay para alalahanin sila. Pagkatapos ng lahat, si mahuhusay na craftsman na si Dick at ang dalawang bata ay ligtas na nakarating sa unang palapag. Agad na nagmadali si matandang Dick upang palakasin ang mga barricade laban sa halimaw at maghanda para sa susunod na mga atake. Nagboluntaryo si Hyensu na maging buhay na sandata upang protektahan ang kaligtasan ng lahat at manguna sa mga espesyal na misyon. Si Sangwak ay palaging kinatatakutan ng mga tao dahil isa siyang malamig na killer, may muscular na katawan at magaspang na mukha na may malaking peklat. Ngunit sino ang mag-aakalang si Sangwak ay ipinanganak sa isang ordinaryong pamilya? Kung walang nagbago, tiyak na lumaki siyang mabait at masaya tulad ng ibang bata ng parehong edad. Hanggang sa nasunog ang kanyang bahay ng isang baliw na tao. Sa loob lamang ng isang gabi, nilamon ng apoy ang lahat ng pinakamamahal niya, kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit ang salarin ay nakatanggap lamang ng 2 taon na suspended sentence at naglalakad-lakad lang ng walang pakialam. Nawalan ng tiwala sa sistema ng batas, naging killer si Sangwak, isang tagapagpatupad ng hustisya sa labas ng batas. Noong July 2020, tinanggap niya ang isang trabaho para hanapin ang nawawalang batang babae na kinidnap ng volunteer na si Yeonjae. Isang buwan lamang ang lumipas, natagpuan niya ang salarin na nagtatago sa kwarto 802 ng Green Home apartment, at alam na natin ang nangyari mula noon. Pagkagising mula sa malalim na coma, nakita ni Sangwak na inaalagaan siya ng nurse na si Yuri. Itinulak niya ito at dahan-daang naglakad patungo sa graveyard. Doon, naghukay siya ng maliit na hukay at inilibing ang susi ng kwarto na puno ng kasalanan ng ibang tao, pagkatapos ay sinunog ang daan-daang larawan na itinago ng taong iyon. Samantala, sa main hall ng apartment, nagsasanay ang grupo kung paano tutugan kapag may miyembro na biglang nag-transform. Bumalik si firefighter Ekong sa power room para kunin ang kanyang nahulog na telepono. Sa ilang mga palatandaan na nakita niya, napagtanto niyang tila may kinalaman ang kanyang fiancé sa pinagmulan ng epidemya. Ngunit masyado siyang kumilos ng mapanganib. Nakita ito ni Anhok at pinalayas siya sa grupo upang maprotektahan ang kaligtasan ng lahat. Hindi nag-aatubili, binuksan ni Ekong ang garage door, sumakay sa motorsiklo ni Hilsib na nakaparada malapit, at diretsyong tumakbo patungo sa agency ng kanyang asawa, ang Tonbul Prison Hospital, na halos walang tao dahil sa epidemya. Mabilis niyang siniyasat ang bawat sulok ng ospital, umaasang malaman kahit kaunti tungkol sa tunay na nangyari sa kanyang asawa. Natagpuan niya ang lihim na iPad na palaging tinatago ng kanyang asawa. Ginamit ang kanilang wedding anniversary bilang password at nabuksan ang device. Naitala niya ang journal ng impeksyon ng kanyang asawa pati ang pananaliksik kung paano wakasan ang malagim na pandemya. Pagkatapos basahin ang huling linya, napalibutan si firefighter ng isang grupo ng sundalo na may baril. Pinatakpan ang kanyang mga mata at dinala sa hindi kilalang lugar. Nakapasok si Ekong sa isang military area at natutunan ang isang pambansang lihim. Sa teorya, may karapatan ang militar na alisin siya, upang patahimikin siya. Ngunit matalino si Ekong at may lihim siyang plano upang makabalik ng buhay. Ang lihim tungkol kay Hyensu, ang espesyal na nahawa. Bago pakawalan si Ekong, binigyan siya ng babaeng opisyal ng isang button na makakapagpadala ng signal sa militar. Pag pinindot niya ito, darating ang militar at kukunin ang espesyal na nahawa.
Dahil nawalan ng makapangyarihang tulong mula sa firefighter, ipinatupad ni Anhok ang reforma sa survival laws sa Green Home. Dapat kumilos ang lahat sa grupo ng 2 o higit pa, kumain ayon sa nahating rasyon, at suriin ang kanilang temperatura gabi-gabi ng 8 o'clock. Si Hyensu ngayon ay hindi lamang isang buhay na sandata, kundi siya rin ang nangangalap ng pagkain at mahahalagang gamit mula sa mga bahay ng mga humihiling nito. Ngunit gabi-gabi, kailangan niyang bumalik sa isolation room at hindi pinapayagang manirahan kasama ng iba. Pagdating ng araw, binubuksan ng lahat ang pinto para siya'y lumabas sa kanyang misyon. Sa kanyang talino, ipinakita ng batang leader na si Unok kay Hyensu kung paano gumawa ng traps para matukoy ang mga halimaw, na nakakatulong para mas ligtas ang kanyang paglalakbay. Ngunit araw-araw, kailangan ni Hyensu tiisin ang matinding pisikal na sakit mula sa mga halimaw. Kahit na hindi siya mamatay, mas mahirap ang araw na ito kaysa sa dati. Pagbalik sa estado ng halos kamatayan matapos makaharap ang malakas na kalaban, dinala ni Hyensu ang mga hinihiling na gamit pabalik sa lahat. Pagdating sa gitna ng hall, nagulat siya nang makita ang asawa ng may-ari ng supermarket na binubugbog ang kanyang asawa, na ngayon ay nasa anyo ng halimaw, hanggang sa malunod sa dugo gamit ang crowbar. Takot ng lahat, galit ng asawa. Marahil ito rin ang magiging wakas ng buhay ng lalaki kapag natapos na ang proseso ng transformation sa kanya. Ngunit hindi lamang ang mga halimaw ang problema ng grupo ng mga nakaligtas. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, unti-unti nang nauubos ang pagkain, inumin, kuryente, at tubig sa apartment. Hindi magtatagal, ang Green Home ay hindi na magiging ligtas na kanlungan. Ang pag-alis mula rito at paglabas sa labas ay hindi maiiwasan. Kaya naman, muli, si Hyensu ang nagiging trailblazer, naghahanap ng bagong pahingahan para sa buong grupo. Ngunit sa kasamaang palad, pagkababa niya sa basement, nakatagpo siya ng spider monster at agad na nahabi sa web, nakabitin ng patalikod sa kisame. Sa pamamagitan ng surveillance camera, natutunan ng grupo na malapit ng kainin ni monster si Hyensu. Agad na naghanda ng mga sandata sina Anhok, Sangwok, Jisoo, at Jaehyun upang bumaba sa parking basement para iligtas siya. Ngunit hindi nila alam na ito pala ay diversion. Pag-alis ng mga pangunahing tao sa grupo, sinundan ng spider monster ang vents upang hanapin ang kanlungan ng tao. Sa basement, pagkakaligtas kay Hyensu, kinaharap ng commando group ang super speed monster. Taglay nito ang pambihirang bilis sa pagtakbo at sensitibong pandinig, halos nailagay sa bingit ang grupo ni Anhok. Sa kabutihang palad, napakatalino ng batang leader. Natagpuan niya ang paraan kung paano harapin ito at nakatakas sa pamamagitan ng pagnakaw ng kotse sa basement bago makaalis ang buong grupo. Ang tunog ng makina ng kotse ay ginigising ang mga halimaw sa loob ng silid. Hinahabol nila ang kotse upang mahuli ang mga tao. Wala nang ibang pagpipilian, pinahinto ni Anhok ang kotse at pinatakbo ang lahat pataas sa hagdan. Nakita ang lahat na nagpupumilit bumalik at pasulong para iligtas si Hyensu, dinala ni Gilab ang flamethrower sa parking lot bilang backup. Samantala, sa hall ng apartment, ang spider monster, kahit nahuli sa trap, ay nakahawak pa rin sa maliit na batang babae. Nag-aalimpuyo si Soyang upang masira ang pulley trap, pagkatapos ay hinabol ang mga nakaligtas. Sa desperadong sandali, nagtulungan sina Nurse Yuri at iba pang babae upang pabagsakin ang trap, na iiwan ang monster na nakabitin sa hangin. Agad na sinamantala ni Soyang ang pagkakataon at hinagis ang Molotov cocktail sa spider. Sumiklab ang apoy, at sa matinding sakit, nagngangalit ang monster. Itinapon nito ang lubad, sumugod paarap upang tusukin ang nasa harapan. Ngunit sa oras na iyon, dumating ang commando group mula sa basement. Hati sila sa 2 team. Sina Jisoo, Jaehyun, Sangwok, at Anhok ang responsable sa pagligtas kay Soyang at ng iba pa. Samantala, si Hyensu ay naiwan upang sirain ang spider monster. Tapos ang atake, ngunit nagdulot ito ng malakas na epekto sa mga tao at nagbago ang maraming relasyon sa pagitan nila. Una sa lahat, patuloy na tumataas ang pagpapahalaga ng lahat kay Hyensu dahil nakita nila ang Hyensu na tapat sa panig ng tao at handang isugal ang buhay para sa kanila. Unti-unti rin bumuti ang relasyon ng magkapatid na Anhok. Hindi na matigas ang babae sa kanyang kapatid, kundi mas mahinahon na siya sa kanya. Si Sangwok ay hindi na kasing malamig at walang pakialam, dahil ngayon nais niyang mamuhay bilang maayos na tao sa tabi ng positibong impluwensya. Ang mga negatibong epekto ay unti-unting lumilitaw. Nakita ang sariling kawalang silbi ni Soyang nang habulin ni Dick ng monster, kaya determinado siyang hawakan ang baril at patayin ang mga halimaw para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Parang lahat ng masama ay sabay na dumating. Natanggap ni Anhok ang balita na ang communal water tank ng Green Home ay nalasan at ang malinis na tubig ay ganap ng naubos. Kailangan niya si Old Man Dick upang
Palakasin ang mga sasakyan upang makapag-evacuate ang lahat at humanap ng bagong kanlungan. Ngunit matapos ang pagtanggi at reklamo ng duwag na lalaki na nais lumabas mag-isa, nagpasya si Anhok na ibahagi ang bahagi ng kanyang plano sa lahat dahil sapat lamang ang pagkain para sa susunod na 5 days. Pinili niya si Sang-wok, ang food manager, upang lumabas at maghanap ng pagkain para sa grupo habang magtitipid ang lahat sa pagkain sa mga susunod na araw. Unti-unti nang naaayos ang lahat nang biglang magpakita si Jisoo ng sintomas ng appendicitis. Napakaseryoso na ng karamdaman at kailangan ng operasyon agad bago pumutok ang appendix sa kanyang tiyan. Kung normal na mundo lang, hindi ito magiging malaking problema. Ngunit sa gitna ng monster pandemic, saan sila kukuha ng kagamitan at doktor para alagaan siya? Ngunit hindi pwedeng manood lang ang mga tao na may namamatay. Hati muli sila sa dalawang team. Sina Yuri, Sang-wok, at Hyen-so ang lumabas upang humanap ng ospital para makuha ang mga kinakailangang kagamitan. Samantala, ang iba ay nanatili sa loob upang alagaan si Jisoo at ihanda ang lugar para sa kanyang operasyon. Biglang sumabog ng malakas sa labas ng building, at ang sasakyan na sakay ng tatlo ay walang awa na tinama ng wrestling monster bago pa man makarating sa ospital. Dahil sa pambihirang lakas ng kalaban at dalawang malakas na nahulog sa lupa, parehong nawalan ng malay sina Yuri at Sang-wok, naiwan lamang si Hyen-so na gising upang harapin ang monster. Nabigo ang misyon, ngunit ang buhay ni Jisoo ay ilang minuto na lamang ang natitira kung nais pa niyang alisin ang delikadong appendix. Pinilit si Anhok na magsagawa ng operasyon agad-agad, nang walang anesthesia o sterilizing equipment mula sa ospital. Dahil sa sakit at iniisip na nawala na ang kanyang kasama, tumakbo si Hillsib palabas gamit ang Molotov cocktail upang sunugin ang monster at makagawa ng pagkakataon para tulungan si Hyen-so na nakapaloob sa mga suntok ng halimaw na tumayo muli. Ngunit ang mga halimaw ay immortal, kaya paano makapinsala ang maliit na apoy na iyon? Sumugod ang monster upang durugan ang matanda. Ngunit biglang damaloy ang dugo mula sa ilong ni Hillsib nang walang tigil. Natakda na ang kapalaran. Ngayon ang araw na dapat siyang mamatay. Pinush ni Hillsib si Hyen-so at planong isakripisyo ang sarili upang makabili ng oras para makatakas. Hindi inaasahan, biglang bumalik si firefighter Aikyong. Pinabilis niya ang fire truck at tinamaan ng husto ang monster, matagumpay na nahuli ang atensyon nito sa kanya. Pagkatapos ng nakakatakot na aksidente, si Sang-wok, sa kanyang malakas na pangangatawan, ay buhay pa rin. Sinubukan niyang gamitin lahat ng lakas upang putulin ang seatbelt at hilahin si Yuri palabas ng kotse bago sumabog ang gas tank. Nasunog ang halimaw sa malaking apoy at nawala ang balanse nito. Agad na ginamit ni Aikyong ang pagkakataon, gamit ang truck upang paulit-ulit itong ramahin, sinisikap itulak ang kalaban pababa sa bangin na malapit. Sa wakas, matapos ang maraming sakripisyo at pagsisikap, tuluyan nang napabagsak ang malaking monster. Sa unang palapag, matagumpay din ang operasyon. Si Jisoo lamang ang nawalan ng malay dahil sa sakit. Natapos na ang habulan at nagbalik sa bahay sina Yuri, Dick, Hyen-so, at Gilab isa-isa upang gamutin ang kanilang mga sugat. Sa pagkain na nakuha nila at malinis na tubig na na-filter, tahimik na dumaan ang mga araw ng grupo sa Green Home. Pagkatapos ng ilang araw sa malalim na coma, nagising na si Jisoo, ikinatuwa ni Jae-hyun, at lalong naging malapit ang relasyon ni Anhok at Hyen-so. Ngunit, tulad ng ginawa ni Hillsib, natuklasan din ni Shenyong, asawa ng may-ari ng supermarket, na siya ay na-infect. Pinayagan ng lahat na manatili siya sa quarantine area kasama si Hyen-so. Samantala, gamit ang impormasyon mula sa iPad ng kanyang asawa at ang mga revelasyon ng military officer, nalaman ni Ekayong na ang gobyerno ay desperadong naghahanap ng mga infected individuals na kayang labanan ang transformation, tulad ni Hyen-so. Siya ay parehong A sa whole upang protektahan ang kanyang buhay at isang adaptive test subject para sa paghahanda ng mga gamot na nagbibigay pag-asa sa sangkatauhan. Noong gabing iyon, habang naliligo, bigla niyang natuklasan ang isang deserter na pumasok sa building. Kilala na ang taong ito ay tumakas dahil sa takot at gutom, kaya hinanap ang mga tahanan ng sibilyan. Mukha itong walang panganib, ngunit sa katotohanan, may tracking device na nakalagay sa kanya. Ayon sa mga sundalo sa walkie-talkie, matindi ang kanilang paghahanap, at malamang na kapag natagpuan nila ang Green Home apartment, tuluyan ng mababago ang buhay ng mga tao rito. Kaya ang kailangang gawin ngayon ay mabilis na tanggalin ang SOS sign sa labas ng building. Pagkatapos matapos ang misyon, naghahanda na sina Sang-wok at Hyen-so na bumaba mula sa rooftop patungo sa ground floor nang biglang matuklasan nila ang isang napakakilala na mukha, ang security guard mula sa simula ng pelikula.
Ang lalaki ay may dalang lawnmower at pumasok sa elevator, pinindot ang button para sa unang palapag. Ramdam ni Hyenso na may masamang nangyayari, kaya dali-dali siyang bumaba sa hagdan, hindi nakalimutang patunugan ang alarma para sa grupo sa ibaba. Ngunit huli na ang lahat, natagpuan na ng security guard, na ngayon ay nasa anyo ng monster, ang kanyang biktima. Pinalo niya ang blade ng lawnmower sa ulo ng headmistress ng daycare center, na nagbigay sa kanya ng bulok na isda noong episode 1. Nakita ito ni Gian at dali-dali siyang lumabas upang subukang gamitin ang kanyang katana para iligtas ang babae. Ngunit sa gitna ng laban, inikat ng security guard ang blade ng lawnmower at pinutol ang kaliwang kamay ni Jae-hyun. Kahit mag-isa, napakalakas ng kalaban. Wala nang panahon si Jae-hyun para isipin ang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang monster at hinayla ito papasok sa elevator. Para sa kanya, ang mamatay para sa kanyang mga kaibigan ay ang pinakamarangal na kamatayan. Ginamit ni Jae-hyun ang kanyang buhay upang sirain ang taong nasa harap niya, pinoprotektahan ang kaligtasan ng lahat. Hindi nagtagal, ginanap ang libing ni Jae-hyun, na labis ikinalungkot ng lahat, lalo na ni Jisoo. Matapos ang lahat ng laban sa buhay at kamatayan at lahat ng normal na sandali kasama niya, unti-unti nang nahulog ang loob ni Jisoo sa mahinahong guro ng Korean language. At bago pa man tumakbo si Jae-hyun patungo sa main hall upang iligtas ang mga tao, ipinahayag na rin niya ang kanyang nararamdaman kay Jisoo. Dahan-dahan, ang dalawang lalaki na minahal niya ay iniwan ang mundong ito, isa-isa, naiiwan siyang nag-iisa. Labis itong nakapighati kay Jisoo. Nakita ang kawawang kalagayan niya, umupo si Onyo at kinausap ang dalaga tungkol sa buhay, umaasang maibsan ang pakiramdam ng guilt ni Jisoo. Ayon sa kanya, ang dalawang lalaki ay hindi magkapatid sa dugo. Pareho silang naging ulila matapos mawalan ng buong pamilya sa isang aksidente sa sasakyan, na palaging sinisisi ni Onyo sa sarili niya. Ngunit hindi siya sinisi ni Unok. Maingat niyang inalagaan si Onyo, kahit na huminto sa pag-aaral para makapag-ipon at masuportahan ang ballet studies ni Onyo. Nagtrabaho rin ng husto ang dalaga upang maseklian ang kanyang kapatid. Ngunit sa huli, isang malubhang pinsala sa bukong-bukong ang nagpilit kay Yuno na talikuran ang kanyang passion sa ballet. Pagkatapos ng usapan, inilagay ni Yuno ang pamilyar na katana sa kamay ni Jisoo at diretsahang pinayo siya na magising at ipagpatuloy ang laban. Sa sementeryo, tahimik na inaalala rin ni Sang-wok si Jae-hyun. Dahil siya ang tumulong sa kanya upang bumalik sa mabuting landas, siya rin ang nagdala sa kanya sa bahay noong gabi na siya'y baliw na pumatay kay Yeonj at nagbigay sa kanya ng tungkuling pamahalaan ang pagkain sa Green Home, tinulungan siyang makisama sa lahat. Sa madaling salita, si Jae-hyun ang kanyang benefactor. Samantala, isang kakaibang sasakyan na may mga armas ang mabilis na bumabagtas sa kalsada patungo sa Green Home apartment, pagkatapos ay pinutok ang gate ng building. Isang grupo ng mga taong may seryosong mukha ang bumaba mula sa sasakyan. Sila ang humahabol sa deserter. Pagkakita sa tao, ginamit ng leader ang kutsilyo upang paulit-ulit siyang saksakin, at agad namatay ang biktima. Pagkatapos, pinutol niya ang hintuturo ng sundalo at sinubukang i-scan ang fingerprint sa itim na briefcase na dala nito, ngunit hindi mabuksan. Naiinis sa walang saysay na paghahanap, sumigaw ang leader, inutusan ang kanyang mga tauhan na hilahin lahat ng nagtatago sa apartment hall. Samantala, habang nagkakawatak-watek ang mga magnanakaw at tulisan sa paghahanap ng mga tao, tahimik na sumiksik si Aikyung sa loob ng sasakyan upang nakawin ang itim na briefcase mula sa nakaraang pangyayari. Kinuha niya ang gamit at sinundan ang mga vent. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Sang-wok, na nakikipaglaban sa mga mananakop. Nagkatulungan sila at sabay na sinubukang humanap ng paraan upang iligtas ang natitirang mga tao. Dito nila nakilala ang batang nagtatago sa ventilation duct, at ipinakilala sa kanila ang malagkit na monster, ang kaibigang nagligtas sa kanya mula sa mga humahabol. Sunod-sunod na naihatid ng mga mananakop ang mga tao sa iisang lugar. Walang pakundangan nilang pinaputukan at pinapatay ang inosenteng tao, pagkatapos ay ninakaw ang nakal ang pagkain at armas sa Green Home. Nahanap rin nila ang floor plan ng building pati na ang survival plan ni Onhok. Tumawa ng malakas ang leader, sinasabing ang dapat katakutan ng mga tao sa apartment ngayon ay hindi mga monster, kundi mga tao mismo. Sa lugar na kakalabasan lang nila, nagtrampohan at nagpatayan ang mga tao kahit walang rampaging na monster. Ngunit dito, umaasa pa rin ang mga tao sa isa't isa upang mabuhay hanggang ngayon. Nakita ang kakayahan ni Unok sa pamumuno, kaya inaalok siya ng leader na si Yoongup na sumali sa kanilang grupo at sabay na hanapin ang mga naiwan. Natagpuan nila si Mrs. Siyong sa isolation room at agad pinatay. Narinig ang putok ng baril, alam ni Aikyung na hindi na siya pwedeng magtagal.
Maingat niyang inutos kay Sangwak ang gagawin, saka tumakbo palabas sa main hall at pinaputukan ang isang magnanakaw hanggang patay. Nagtaka at nagulat ang mga mananakop, kaya agad silang hinabol si Aikyong. Lalong nagulo ang unang palapag. Sinamantala ni Anhok ang pagkakataon, niyakap ng mahigpit ang leader at sumigaw para kay Hyenso. Nakita ito ng lahat at dali-dali silang umakyat upang lumaban sa mga tulisan. Ngunit hindi nagtagal, naduraj ang kontralaban ng Yungso. Hinold niya si Unok bilang bihag upang banta ang grupo sa harap niya. Ngunit may di inaasahang nangyari. Matapos barilin at tamaan sa utak ng mga tulisan, ganap nang nag-transform si Mrs. Seyong sa monster. Nagpiyok siya palabas sa main hall, pinapatay ang mga tulisan sa paligid at balak pati si Unok. Tumakbo si Hyenso upang pigilan siya, ngunit matindi siyang tinaga ng babaeng ito. Wala nang ibang pagpipilian, kinailangan ni Hyenso na dukutin si Mrs. Seyong hanggang sa mawalan ito ng malay upang matigil ang posibleng gulo sa hinaharap. Pinili ni Yung nasunugin ang katawan ng asawa ni Yung at hinayla si Hyenso sa bubong, balak gamitin ang kanyang immortal na kapangyarihan bilang libangan. Habang umaalis ang leader, isang maliit na tauhan ang nahikayat si Yuri papasok sa isang bakanteng silid upang panggahasa siya. Nakita ito ni Jisoo na nagtatago sa silid at dali-dali lumabas upang tumulong, ngunit binugbog siya ng lalaki. Pinagsama ng dalawang babae ang lahat ng kanilang lakas upang labanan ang di makataong lalaki at sa huli natalo siya gamit ang katana. Ngunit natakot si Yuri sa pagpatay, at bilang may hika, nahulog ang inhaler niya at muntik nang mamatay kung hindi dumating si Sangwak sa kanyang pagligtas. Sa unang palapag, muli na namang pumasok si Aikyong upang subukang palayain ang kanyang mga kapitbahay. Nagalit ang natitirang mga sundalo upang pigilan sila. Ngunit paano makakatalo ang iilang mananakop laban sa maraming tao sa apartment? Sa tulong ng pagkakaisa at matinding kagustuhang mabuhay, mabilis silang nagtagumpay. Ngunit, dahil sa kanyang dagwang ilong, siya na ang susunod na nahawa. Samantala, sa bubong, si Ayong, malapit na tauhan ng leader na si Yong, ay bigla nitong pinatay sa harap ng nagulat na mata ni Hyen. Lumapit siya sa kanya, nakangiti ng nakamamatay ng ngiti at ipinakilala ang sarili. Lumilipad ang isang eroplano na nagkakalat ng propaganda leaflets, nagbaba ng daan-daang libong poster na may tagubilin kung paano i-report ang mga special infected, na malinaw na namumukod tangi sa pulang papel. Ipinapakita ni Yu Mayong na naiintindihan niya ng husto ang sakit ni Hyenso dahil isa rin siyang espesyal na monster katulad niya. Kinikilala niya na may mga monster na hindi nananakit ng tao. Pero may mga tao ba na hindi nananakit ng monster? At pagkatapos basahin ang propaganda paper, ano ang makakatiyak na ang mga kapitbahay na binubuwisan ng buhay ni Hyenso para protektahan ay hindi siya i-report? Para kay Yu Mayong, sa sandaling naging monster na sila, kahit na malampasan pa nila ang transformation process o hindi, wala na silang kinalaman sa panig ng mga tao. Isa silang species na mas progresibo kaysa sa mga tao. Sila ni Hyenso at Yu Mayong ang bagong sangkatauhan. Matapos ang hindi balanseng labanan sa bubong, ang nag-iisang nakaligtas na tulisan ay dumiskerel pababa upang ipaalam sa lahat na nabuo na ni Hyenso ang monster faction kasama si Ayong. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang magtulungan upang lumaban. Naapektuhan na rin ang pangako ng militar na magbibigay sila ng ligtas na lugar para sa sinumang magre-report ng special infected. Agad nagbago ang ugali ng mga tao sa unang palapag kay Hyenso. Pinilit nila siyang iwan si Yu Mayong at sumali sa panig ng tao habang ipinapakita ang takot at kawalan ng tiwala kay Hyenso. Naiinis, mariing ipinagtanggol ni Hyenso ang kanyang sariling lahi at umalis. Noong gabing iyon, ibinunyag ni Ayong ang katotohanan na marami pang ibang special infected na tao sa labas na pilit nakakatakas sa panghuhuli ng gobyerno at halos di na matiis sa mga di makataong eksperimento. Sa harap niya, may isang tao na handang ialay ang sarili sa medisina sa pag-asang makakatulong sa mga doktor humanap ng lunas upang mapigilan ang pandemya. Pero matapos maranasan ang walang katapusang eksperimento, napagtanto niya na ito ay hindi talaga sakit at ang mga monster ay hindi nakatago sa loob ng tao. Siya mismo ang tunay na monster. Pinili siya ng kalikasan. Siya ay nag-evolve at unti-unting nilalaban ng kalikasan ang sangkatauhan. Hindi alintana kung sila ang bagong sangkatauhan o hindi, nakita ni Hyenso na totoo ang sinabi ni Anhok na may ilang monster na hindi nananakit ng tao, pero ang tao para sa kanilang kaligtasan ay tiyak na sasaktan ang mga monster. Hindi na makakabalik, nagpasya siyang hiwalayan ang sarili mula sa faction ng tao at tinanggihan ang kasunduan mula kay Anhok. Alam niyang may ibinulong si Yu Mayong na lihim na nagbago sa isip ni Hyenso, at nagtatanong si Anhok tungkol sa kanyang nakaraan, ngunit sa halip na sagutin ang kanilang mga tanong, ibinunyag niya ang isa pang lihim, ang golden time ng operasyon ng militar. Partikular,
Kung hindi nila matutukoy kung tao o monster, papatayin ng militar ang mas maraming tao hanggat maaari bago tuluyang mawalan ng kontrol. Pagkatapos umalis ng lalaki, iniabot ni Ayong ang signal sending button kay Unok at ikinwento ang buong pangyayari sa officer sa prison hospital para marinig ng leader. Ngunit hindi nila alam, narinig ni Jae-hoon, ang duwag sa grupo ng Green Home, ang nangyari noong gabing iyon. Tahimik na kinuha ni Jae-hoon ang button at inactivate ang signal port. Kinabukasan, natuklasan ni Sang-wok na sira ang inhaler ni Yuri. Mabilis niyang dinala ang babae palabas upang maghanap ng batika, ngunit hinarang sila ni Ayong sa mismong pinto. Natatakot siya na baka gamitin ng dalawa ang pagkakataon para i-report ang special infected sa militar. Higit pa rito, nag-aalala rin siya na baka sila ang dahilan na magbago ng isip si Hyenso. Kaya nang lumabas lang si Sang-wok sa pinto, pinaputukan niya at malubhang nasugatan si Nurse Yuri pati na ang ilang tao sa grupo ng Green Home. Kailangan niyang alisin lahat ng ordinaryong tao na nakakapit sa kanyang kasama. Nakita ang eksenang ito, agad na humabol si Hyenso at mahigpit na niyakap ang taong moral na baliw. Ngunit si Ayong ay isang napakatalino at mapanuring tao. Bumulong siya sa harap niya na ang matandang babae na napatay niya noong araw na iyon ay siya mismo ang lumusab sa katawan nito. Hindi dapat malungkot si Hyenso sa mga nakaraang araw dahil siya lang ang pinatay. Sobrang nasaktan at galit, bumigay ang depensa ni Hyenso, dahilan upang muling lumitaw ang monster sa loob ng kanyang isipan. Nag-transform ang braso ni Hyenso sa malaking thornwing, hinawakan ang katawan ni Ayong at tinusok ito sa piraso-piraso. Nawala si Yumayong, pero hindi pa rin mapigil ang monster sa loob ni Hyenso, kaya't naging labis na delikado siya sa lahat. Sa kritikal na sitwasyon, si Old Man Dick, gamit ang mga paa na galing sa monster, ay mabilis na humabol at mahigpit na niyakap si Hyenso, nagpapatuloy sa pag-aaliw hanggang sa bumalik ang bahagi ng kanyang pagiging tao. Ngunit nang magising si Hyenso at hindi maalala ang nangyari, bakit namatay si Dick sa tabi niya at bakit ganito kalugmok ang bahay. Wala ni isa ang may lakas o tapang na ipaliwanag sa binata ang nakakatakot na kwento. Pinapayagang magmuni-muni si Hyenso sa isolation room. Sa labas ng apartment building, kasama ni Sang-wok si Yuri, mahigpit niyang hawak ang kamay nito, pinapanood ang huling paglalakbay bago magpikit at pumanaw. Matapos ang mahabang laban sa sakit, nagpa siya si Hilsi na sumuko sa tadhana at sumunod sa kanilang mga yapak. Ngunit bago mamatay, naipaalam niya sa grupo ang tungkol sa shelter basement sa ilalim ng apartment, na nagbigay sa grupo ng pansamantalang ligtas na lugar upang makaiwas sa mga atake ng monster horde. Sa panig ng militar, matapos matanggap ang signal mula sa special button, mabilis silang kumilos sa loob ng maraming gabi at dumating sa Green Home apartment building. Sinelyuhan ng mga sundalo ang buong gusali at binalaan ang grupo na isuko si Hyenso. Bilang kapalit, ipaprovide ng militar ang pagkain, damit, at ligtas na lugar para manirahan. Matapos maranasan ang lahat ng hirap, hindi nila kayang traidor si Hyenso. Pinipilit ng lahat na manatili siya. Biglang may malakas na pagsabog sa ilalim, na nagpag-alala sa mga sundalo na baka kumikilos ang grupo para lumaban. Agad silang nagbukas ng apoy sa loob. Labis na ayaw, nagmadaling bumaba ang mga residente ng Green Home sa shelter basement para magtago. Ngunit iginiit ni Hyenso na hindi siya sasama. Dahan-dahan siyang lumabas, handang isuko ang sarili sa gobyerno, para mapasaya ang kanyang kapatid na babae. Umalis si Unok sa shelter at pumunta sa ibabaw upang hanapin si Hyenso, habang matibay na ipinapangako sa kanya na babalik siya ng ligtas. Ngunit ang kinaroroonan ni Hyenso at Unok ay nawala na ng walang bakas. Ngunit hindi maaaring huminto ang grupo dahil kailangan nilang magpatuloy para mabuhay. Naglakad sila at naglakad, hanggang sa makakita ng convenience store. Kapag naabot na nila ang ibabaw, nahuli sila ng militar. Nahati ang grupo sa 200. Bumalik si Aikyung sa kanyang pagkakakilanlang special forces habang ang iba ay sumakay sa shuttle bus pabalik sa centralized relief camp. Sa control room, nakaupo ng mag-isa si Unok, tahimik na tinitingnan ang bihirang family photo ng dalawang magkakapatid. Biglang may mga patak ng dugo na nahulog sa puting papel, senyales na siya ang susunod na maaapektuhan. Samantala, si Ayong, matapos sirain ni Hyenso ang kanyang katawan ng tao, ay agad na nag-transmit ng parasitic subject kay gangster Sang-wok. Hinuli niya si Hyenso mula sa militar at inilagay sa kotse upang makatakas. At iyon ang lahat ng nangyari sa unang bahagi ng Sweet Home series. Sa buong 10 episode na paglalakbay, aling detalye ang pinaka nagustuhan mo? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section. At sa ngayon, paalam at magkita tayo sa susunod. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.